Trust rating ni na President Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bumaba. Kasunod ng bahagyang pagtaas sa huling quarter ng 2023, ang approval at trust ratings ni Pangulong Marcos ay muling dumanas ng malaking pagbaba sa pinakabagong survey na isinagawa ng Pulse Asia. Mula 68% noong Disyembre, bumaba ng 13 puntos ang approval rating kay Marcos hanggang 55% lamang sa survey noong March 6 hanggang 10 na isinagawa ng polling firm. Ang mga hindi sumang-ayon sa kanyang performance ay tumaas ng 11 puntos mula sa 9% hanggang 20%, habang ang mga hindi nagdesisyon ay tumaas mula 22% hanggang 25%. Bumaba rin ang trust and approval kay Vice President Sara Duterte, ngunit hindi kasing baba ng kay Marcos. Ang mga lugar na may pinakamababang approval si President Marcos ay sa Mindanao, na may 40% mula sa 62%, sinundan ng sa Metro Manila na may 47% mula sa 64%, Visayas, na may 54% mula sa 66% at nalalabing bahagi ng Luzon, na may 66% mula sa 74%. Malaki rin ang pagbagsak nito sa mga nasa Class E na may 48% mula sa 68% na sinundan ng nasa Class D na 56% mula sa 69% at Class ABC na may 62% mula sa 63%. Samantala, bumaba ang trust ratings ni Marcos mula 73% noong December 2023 hanggang 57% lamang noong Marso 2024. Ang mga hindi nagtitiwala sa kanya ay tumaas mula sa 7% hanggang 15%, habang ang mga hindi nakapagdesisyon ay tumaas mula 20% hanggang 29%. Samantala, bumaba rin ang trust rating sa Vice Presidente mula 78% noong December 2023 hanggang 71% noong March 2024, habang bahagyang tumaas ang kawalan ng tiwala sa kanya mula 6% hanggang 8%. Nanatiling pinakamataas ang approval and trust rating kay Duterte sa mga respondent sa kanyang Bailiwick Mindanao na may 92% at 95%. Sinundan ng Visayas na may 64% at 72%, balance sa Luzon na may 61% at 62% at Metro Manila na may 52% at 60%. Ang Pulse Asia's non-commissioned ulat ng bayan survey ay mayroong 1,200 respondents at margin of error na plus-minus 2.8% sa 95% confidence level. Bagong PNP Chief, General Romel Francisco Marbil, nanindigang no need for war on drugs, nakikita ng bagong iniluklok na hepe ng Philippine National Police na si General Romel Francisco Marbil na hindi na kailangang magdeklara ng war on drugs para makamit ng bansa ang drug-free status. Sa kanyang unang press conference bilang nangungunang pulis, sinabi ni Marbil na hindi kailangan ang terminong drug war dahil bahagi ng tungkulin ng mga alagad ng batas ang pagpuksa sa ilegal na droga. I don't want to say na may drug war. Kunusa parang gera na naman kami. There's no need for us to declare drug war. Hindi na kailangan ng drug war. Iyan ay bahagi ng aming trabaho upang puksain ang mga droga. Hindi lang daw siya ang Chief PNP na nagsabi niyan, Marbil told reporters, stressing he's not the only police chief to state that fact. Nagdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng all-out war on drugs na naging flagship program ng kanyang administrasyon. Ang madugong kampanya ni Duterte laban sa droga ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 6,000 sospek sa umano'y pakikipagbarilan sa mga pulis. Para kay Marbil, mas pinili niyang huwag gamitin ang terminong drug war sa kampanyang anti-narcotics para makamit ang drug-free communities. Ayokong sabihin na may drug war. Parang giyera na naman kami. This is the requirement, ito yung dapat masolve mo. We go for 100% drug-less community, anya. Nang tanungin kung paano niya haharapin ang problema sa droga sa kanyang panunungkulan, sinabi ni Marbil na dapat palaging sundin ng mga pulis ang panuntunan ng batas. I need accountability and transparency on the part of the policemen, Marbil said. Ang pagtugon sa iligal na droga ay dapat na nakabatay sa mga parameter na sumasaklaw sa bawat rehiyon sa bansa. Sinabi ni Marbil na idiniin na wala na ang mga araw kung kailan kinakailangan ng mga police regional office na matugunan ang mga pangkalahatang target tulad ng bilang ng mga drug suspect na dapat arestuhin para ma-reach sa kaukulang panahon. Sinabi ni Marbil na ang sitwasyon sa isang rehiyon ay hindi dapat ikumpara sa ibang mga lugar.
Hindi ito isang paligsahan kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming bilang ng mga pag-aresto. Anya, sige magparamihan tayo ng huli, but you don't solve the problem. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. Kasi pinili mo yung tao, sige, magparamihan tayo ng huli. Pero you don't solve the problem, di ba? Samantala, sinabi ni Davao Police Director Brigadier General Alden Delvo ang mga police commander sa Davao City na magsumite ng ebidensya na magpapakitang lehitimo ang mga armadong engkwentro na humantong sa pagkamatay ng mga drug suspect sa loob ng wala pang isang linggo. 8 pulis ang tinanggal sa kanilang mga pwesto kaugnay ng mga pagkamatay na may kinalaman sa droga matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Sebastian Duterte sa Davao City. Dagdag pa ng bagong PNP chief na ipagbabawal din niya ang paggamit ng cellphone sa kapulisan sa oras ng duty o trabaho. No cellphone during duties. We need patrols. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Target din ng ahensya na makipagsabayan sa bagong teknolohiya, lalo na sa umuusbong na AI technology. With the AI na meron kang CCTV, pagka sinabi mo red na kotse, eto na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang ma-single out. Tapos you go for a detail. Ito po yung plate number, ito po yung markings. So mas madali mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful at the long end. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.